mundong ito, Lord, sabi nga po, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Patawarin po ninyo kami sa aming mga nagawa, sa aming po mga nasabi, sa aming mga naisip. Patakan kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus, ang buong bahagi ng aming pagkatao sa oras na ito. Tinatanggap po namin at hinahayag na kami po ay inubos. Wala nang anumang buong kapangyarihan, wala nang anumang sumpa sa aming buhay. Paging ang aming mga kasalanan ay binayaran na po ninyo, Panginoong Jesus, blotting out the handwriting of the ordinance that contrary against us. Wala na po maiakusa sa Satanas sa amin sa umagang ito dahil kami ay pinatawad, kami ay nilinis, kami ay inarinala, kami ay pinabanal ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Kaya aming Ama na nasa langit, paitulutan po ninyo kami na makapaglingkod sa inyo sa araw na ito. Papaglingkuran ang aming mga kapatid na darating sa lugar na ito. Linisin ang aming gusto, linisin ang aming isip, linisin ang aming mga kamay, linisin ang aming mga paa, linisin ang aming buong pagkatao sa oras na ito, upang malaya po kami makapaglingkod at matanggap ang aming paglilingkod na isang mabangong sa Diyos sa iyong harapan. Maraming salamat at sa oras na ito, kais po namin na sama-sama po kami makasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord Holy Spirit, kinikilala po namin kayo sa aming kalagitnaan, ang inyong pong malayang pagkilos sa kabuuan po ng aming pong gagawin, solely hanggang sa aming pong pananambahan. Lord, maluwalhati po ang pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ninyo, Panginoon Jesus. Amen. Sama-sama po tayo umawin ng buhay sa ating Panginoon. So
po ang aming papuri at pasasalamat sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po yung sabi na. Sige po, tayo makakaupo. Pwede ko po pagkainin yung verse na in everything give thanks. Ano pong verse yan? In everything give thanks, 1 Thessalonians. 17 po sa dulo, no? 5:17. In everything give thanks, 1 Thessalonians 5:17 or hindi ko alam kung tama ako. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pwede po ako patulong? Ano pong verse yan? Po? 5:18. Sandali po yun. Ito po kayo ni going 50 po. Masaya po pagpumunta. Medyo bidikit-dikit to po rin tayo. Nakakit po 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. O yun po pala. Will po ni Lord na everyday na buhay po natin, nagpapasalamat po tayo. So, kailangan pag-isip po sa umaga, ano po ang dapat una gawin po natin? Ang tayo po ay magpasalamat. Kasi sabi niya, in everything, sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, ibig ko sabihin, sa araw-araw po ng ating buhay, ang Panginoon Jesus po ang buhay po natin. Dahil po sabi ng salita ng Lord, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is our life. No? And sa buhay po natin, sa pagpapasalamat po natin, huwag po natin sabihin lang na thank you. Yung parang pag sumakay ka lang sa tricycle, pag inabot mo yung bayan, sasabihin mo thank you, di ba? Parang nag-aano ka lang ng good manner, no? Pero dapat yung pagpapasalamat po natin sa Diyos, meron siyang timbang, meron siyang halaga, meron siyang dahilan. So, everyday ng buhay po natin, dapat may dahilan bakit po tayo nagpapasalamat. Huwag lamang pong basta, Lord, thank you. Kailangan may halaga po yung pagpapasalamat natin. Ibig sabihin, tinitimbang po natin. No? Kailangan may value, may halaga. And then, bakit may halaga? Kasi po, everyday ng buhay po natin, in Psalm 100 verse 5, sabi po ng Psalm 100 verse 5, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. So, bakit po tayo magpapasalamat sa Diyos? Kasi po siya ay mabuti. No? Siya ay mabuti. Mabuti po siya noon hanggang ngayon, maging sa darating na panahon, maging sa ating po mga anak, sa ating po mga henerasyon na iniwanan dito po sa mundong ito. And then, yung pangalawa, in 1 Corinthians 10:13. Ang Diyos ay mabuti. Pangalawa po, ang Diyos ay tapat. In 1 Corinthians 10:13, ang Diyos po ay tapat. Sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 13, there hath no temptation taken you, but such as in common to man. So wala daw pong dumadating na pagsubok sa araw-araw nating buhay na hindi po common sa tao. Yung nararanasan po natin sa kasalukuyan ng buhay po natin at sa mga darating pa na hamon at pagsubok sa buhay po natin, nararanasan din po yan ng iba. No? And then, but God is faithful. Pero sabi po ng Bible, but God is faithful. Tapat pa rin po